Okay guys, this is a very very interesting post coming sa isang Bernadette C. Smith. Kanina nadawit na ang pangalan ni Senator Manny Pacquiao. Okay? Ngayon, meron isang senator na naman, walang iba kundi si Idel Rafi. Sabi dito ng Bernadette Smith, Senator Rafi Tulfo in action, natagpuan endorser ng scampi ng sindikato. Alam kong inosente ka, Senator, pero bigyan mo kami ng linaw. Ayun. Tapos tinag niya yung Glenda de la Cruz. Alam ba ng endorser mo na ang company mo ay scampi ng sindikato? Naging transparent ka ba? Alam mo guys, very recent lang, no? Hanapin natin yan. Alam mo yung nangyari kay sasabit pa dito si idol niya eh. Ricardo Cepeda. Sabi ni Ricardo Cepeda, puntahan natin tong niya. Yun niya. Okay. Ayon dito kay si Ricardo Cepeda, siya daw po ay naging endorser lang. No, naging model ng isang product. Sige nga, pakinggan natin. Sa ibang balita, nahaharap sa patong-patong na kaso ang aktor na si Ricardo Cepeda, kabilang ang 43 counts ng syndicated estafa. Pero depensa ng aktor, wala siyang kinalaman sa inireklamong kumpanya at modelo lang siya nito. Nakatutok sa Marisol Abduraman, exclusive. Okay, sir. Non-available pa kanila. Exactly. Yan ang nakakahinayang eh. Ni sa hinagap, hindi raw inakala ng aktor na si Ricardo Cepeda o Richard Go sa tunay na buhay, nahahantong siya sa kulungan. I was shocked because I wasn't aware na umabot sa may warrants ako. I had heard na may mga scandal but di ko alam na sinamap nila ako. Inaresto si Cepeda sa Caloocan nitong Sabado sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong syndicated estafa. Makikita pa noon si Cepeda na tila nakikipagtalo pa sa mga pulis pero mapaya pa rin sumama kalaunan. Nagulat rin po siya na nung sinilbihan natin siya ng warrant of arrest. Nagkakandak po siya ng ribbon cutting sa area. Inaresto po natin siya nung bago pa lang po magkaroon ng ribbon cutting. Hindi masabi ng CIDO QCPD kung magkano ang sangkot na halaga sa estafa na umabot daw sa mahigit 4 na po ang nagreklamo. Ito po yung nangyari sa area ng Cagayan, ma'am, sa Sanchez Mira. Kilalang character actor si Cepeda na lumabas na sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon sa kanyang ilang dekadang career sa entertainment industry. Gate ni Cepeda, wala siyang kinalaman sa kumpanya dahil model lang daw siya ng mga produkto nito, gaya ng mga energy-saving gadgets. Yeah, I'm not connected at all sa company. Even sa business registration, my name is not there. Pero you're not an owner? No, wala ako sa running business, anything of the. Okay, again yan. Yung kaso yung kay Ricardo Cepeda, naharap sa patong-patong na kaso, dumepensang modelo lang siya ng inirereklamo. So, baka, nakakatawa naman. Baka maging Ricardo Cepeda rin tong si Idol dito, no? Okay? 'Di ba? Alam ba ni Idol na itong beauty product na ito may problema or something? Anyway, wala naman tayong pakialam doon. It's just that nakakaawa lang, no? No, lalo na sa mga inosenteng tao na madawit sa mga ganitong bagay. Kung inosente nga, no? Kung inosente nga. Kung wala ngang sinabi sa kanya na ang company nitong Brilliant Skin na to merong questionabling business transaction. Okay? Tingnan nga natin comment ng mga tao. Natagda si Attorney Libayan. Kailan 2 days ago. Sila Jomar Lavina, Bas, hindi kasama. Diba galing din sa W Club yan?
Tinag si Glenda de la Cruz, bakit mo po alam yan lahat, ma'am? Good question. Si Idol, convicted yan pero nakaupo sa pwesto, sabi nung Ryan Liv. Yan. Para ma-appreciate nyo. Okay? Buti napunta ako dito, Diyos ko, ang dami nila. Ang ping mo, te, scam down, brilliant under daw sila ng syndicate. Bakit ako andito? Eto pumalit kay Rendon. Well, sino pumalit kay Rendon? Itong si Bernadette Smith? Parang hindi. Si Rendon kasi hindi ko alam kung yung kay Rendon opinion. Itong sinasabi nitong Bernadette Smith, no? Pwede siyang facts, pwede siyang fiction. We don't know. Innocent until proven guilty. Ngayon ina-apply to innocent until proven guilty. Yung ginawa ni Idol dun sa taga Cebu, 'di ba? Yung pagpapatigil niya nung seminar nung Ninya ba 'yon? Official statement, may mga nagkakalat ng fake news at malisyosong aligasyon sa internet tungkol sa akin at sinegosyong Brilliant na di umano ay kasangkot sa isang scam. Wala pong katotohanan at pawang paninira lamang po ang lahat ng to. Patuloy po ating pagsusumikap sa pagbebenta. Alam niyo ko ako dito. Ayan, dahil sa mga paninirang to, nakipag-coordinate na kami sa autoridad gaya ng NBI, PNP, CIDG at CIC para maimbestigahan ang mga gumagawa ng fake news kaso sa korte. Mag-ingat po kayong lahat, no? Mag-ingat tayong lahat kung ano po ang kasinungalingan na walang batayang aligasyon. Well, that's a good thing, no? Kung halimbawa pero bakit official statement, bakit walang nilagay ditong ano tawag doon? Letterhead, yung mga ganyang eksena. Ayos 'yan. Yung nag-file ka ng reklamo sa NBI, PNP, CIDG at CIC. Goods 'yan. Ang tanong lang diyan, kung paano kung may hawak silang something? Sabi nung Tina Munoz, sizzling hot. Oh, ilan na yung ilan na yung nagtag kay Attorney Libay? Arat na guys, tag na natin. Yan. Batas natin, please explore this angle, sabi ng isang Jane Farah rin. Okay, hindi ko naman kinakampihan dito si Idol, Pero, dahil hindi naman siya sanay sa a-apply ng innocent until proven guilty, mas mabuti na malaman niya na yun nga, mukha namang walang alam dito si Idol na siya ay nag-i-endorso ng produkto na meron palang problema. Okay? And again, due process tayo, guys. Kahit ako hindi ko husgahan dito si Idol Kasi kung si Manny Pacquiao nga, not unless, again, aware sila sa nangyayari, no? Hindi sila ma-excuse dyan. Jingy Pacquiao with Maggie Wilson in Bali. Kahit sa bansa, may mga scamming business ang Pacquiao courtesy of Mastermind Ito Twins. Kibetsina ni Kusinji Pakitag, igalaw mo ang baso, mare. Anong gagawin mo kay Maggie na miyembro ng sindikato? Ito na alas mo. Gawin mo, sabihin na bayaran mong influencer na i-share ang post. Oh my God, nakakatakot naman to. Kahit sa ang bansa, may scamming business ang Pacquiao courtesy of the Mastermind Ito. Utang na loob.
Lahat ng online casino sa Pinas is under Ito Twins. Iba-ibang operator, iba-ibang website at app. Pero lahat to pag-aari ng Ito Twins. Ano pa, no? Umuulan ng Intel, ino-organize ko na lang ang Intel album para at least alam nyo, I listen to you. Sa Intel album kayo mag-connect sa the dots. Kasi guys, I prefer na bago ko i-post, deep research muna ako. So para di matenga info nyo, lalagay ko sa album, Agent B. Grabe, no? Guys, paki-SS nyo lahat ng influencer celebrity na nakikita nyo nakitaan nyo ng hideout na ito sa Bali. Pwede nyo i-PM sa akin kung ayaw nyo mag-comment. Maraming salamat. Senate of the Philippines, National Bureau of Investigation and PNP, seminar kayo sa akin. Ganito sana kayo. Unahin ang ulo, hindi puro sisiw kinokolekta nyo. Unahin ang ulo, kasi mga sisiw madaling mapulot. Good morning sa mga ethical mosang with a cause. Walang BBTO, Agent B, crack the code. Ito Twins, mastermind of everything as in everything. Ang nakakaano lang dito, ang dami nang nai-involve na mga tao. Mula sa celebrity hanggang mga politiko. This is just BS. Ang tanong ko lang, si Raffy Tulfo bilang politiko, sa bagay, may mga commercial din naman si Manny Pacquiao nung siya ay tawag dito, siya ay senador. Hindi natin pwedeng questioning yun. Pero possible ba na yung nangyari kay Ricardo Cepeda na nag-model lang ng isang produkto na meron din palang problema? Possible din bang mangyari yon kay Manny Pacquiao? Ay, kay Manny Pacquiao, kay Idol Raffy. Diba? Era VIP Club was born out of Cordillera Casino scam. No, ito yung nandito sa natin. So it was posted 23 September 2020, blog by who? As you can see, the world of Casino Junket is, to put it mildly, quite interesting. There's undoubtedly a darker aspect to Casino Junkets that you should be aware of, even though luxury vacation, pricey presents, and complimentary cuisine may sound alluring. Now, although the majority of casual casino players may think they have what it takes to win a trip in order to get noticed by prestigious casinos, you really need to be a high roller with a lot of money to spend on a gaming floor. So unless you have millions to spend, you probably shouldn't go on a casino junket. In the Cordillera Casino Junket fraud issue, more than 200 complainants were made to the NBI Cordillera regarding the Team Z gambling trip. So ito na yung kinikwento guys nung mga lumapit kay Idol. Diba? The National Bureau of Investigation Cordillera is being inundated with complaints from investors and account managers of the Casino Junket scam group Team Z who claim they lost their hard-earned money. One complaint claimed that Team Z ringleaders Marlon Muya, Kim Loy Liao, et al. Misled investors into taking them would keep receiving their 5% monthly returns of investment and an additional 2% for those who persuaded others to invest in the Casino Junket financing scheme allegedly intended for Okada Casino in Parañaque. The advertisers claimed that Hector Aldwin Liao, Pantoliana, and Hubert Amiel, along with Hazen and ang daming involved guys, have asked Baguio, Northern and Central Luzon, NCR Visayas, and the United States for $1 billion investment. Holy crap. $1 billion investment. Grabe kayo. The said billion in investment money is now used for business known as the Era VIP Club Bali and many more.
It will undoubtedly take several years before the TMZ is brought up into the court for several investment fraud. Small investors who are still buying and selling real estate are the impoverished. Guys, nakakatakot yung galawan ng mga taong to. Guys, pa-review si video kung si Teves ba daw ito. Kung nagsisinungaling daw si Senador Newslink, Teves ba ang kasama niya? Asan si Teves niyan? Parang wala naman. Ito ba? Layo naman, di yan si Teves. Ni-inventory na nila ang asset mo sa FB. Nagsisend na sila Excel files. Na ba yan? Gusto ko ding matulog. Grabe, oh. Ang bilis umiska po. Nasa Japan na ba ang lahat? Ang team team ito, nakapag-reunion na. Big scamming family na ba? Wow. Alam mo kung totoo man to na nilalabas ni Bernadette Smith? Grabe. Grabe talaga. Paano sila nakakatulog sa gabi? OMG. Sino namang kasama to? Moy awat na. Wala kang pang Japan. Di mo afford ilipat mong pamilya mo. Wala ka ring fans. Mabilis ka nilang iligpit. Baka ikaw ang mag-disappear next week. Magkaka-Senate hearing next week. Nakakatakot din maging politiko, no? Nadadamay kayo eh, 'di ba? Thank you very much for your support, love, and concern, Senator Bono and Idol. Diyos ko, Lord. Nananawagan po ako sa taong bayan. Kailangan ko po ng pondo para mabili si Maring Jinky Pacquiao yung kulang collection niya. Mars, pinaka gamit na yung ginapang card sa'yo. Mag-picture na kayo, blah, blah, blah. Yung mga vloggers, mga kalalang personalidad na gusto mag-fly away, you can run but you can't hide. Pinakamakinang kung ayaw mo umamin na treasurer, baka ikaw ang naging chairman. Eh, bakit? Napakalayang group of scammies to, Binos ko lang sila kagabi, biglang burado na agad. Nabush. Tapos ang daming SS, depressed na naman si Makinang. Sige nga, gisahin ng mga yan. Basta senator, meron ka rin kasama na senator din na sangkot. Clue, taga-silent committee siya at boxing ang talent. Pakisampulan nga yung senador na yan. Interviewin po ito. Hina-highlight ko lang, pakinggan po mabuti. Yeah, pero umalis ka. Maggie Wilson, baka dito ka mapuruhan ng kabitsina ni Cousin G sa next expose ko. Sayang naman, ikaw manok ko. Anyway, guys. So basically, ang nangyayari ngayon, no, is etong
Itong itong era na to, okay, lalim na lang na inabot natin. Itong era na to, VIP Club. Ang tanong muna first, sino ang nagmamay-ari? Okay, nandyan na nga given na Ito brothers, no? Ito twins ang mastermind na tinatawag ninyo. Okay? The other question is, sino-sino ang mga shareholders nitong Era VIP? Kasama ba dyan si Manny Pacquiao? Ngayon, ano kayang hawak nito ni Bernadette na makakapagdiin sa Ito brothers? Together yung mga mga shareholders nila or stockholders nila ng business na to. Madadawit ba yung mga naging endorsers? Okay? Madadamay ba rito si Manny Pacquiao? Diba? There's so many questions. Pero the way I see it kasi, you can go and visit this itong page ni Miss Bernadette C. Smith. Naniniwala ba ako? Maraming tanong kaysa naniniwala. Mas gusto ko makita kung paano nangyayari yung scamming. No? Okay, may pinakita na siyang rito. Meron na siyang pinakita dito na parang chart. Okay? May pinakita na siya dyan na parang chart. Kung paano nila pinapalakad. The question is, gaano nakalaki? Na-reach na ba nila yung sinasabi nilang goal na $1 billion? Diyan sa Era VIP, na yan. Sino ba ang pwede nating lapitan sa Senate? Ako, on the top of my head, si Senator Bato de la Rosa. Kasi committee chair siya eh. Pagdating sa peace and order. Meron bang money laundering na naganap dyan? We're not sure. No? Pero possible. Kasi kung hindi nga daw na dumaan sa AMLA, so mukhang meron nga nangyaring money laundering. So basically, itong mga taong to, ang number one nilang biktima, mga OFW. So nananawagan po tayo sa lahat ng OFW as of today. Pakiusap, wag muna po kayo mag-engage ng kahit anong investment. No? Kung meron pong mga sa inyo, mga too good to be true na promises, kami po naawa sa inyo. Kasi totoo naman po, ang investment sa totoo lang ay wala pong balik. Pag nalugi po yan, wala pong balik yan. Okay? Again, pag nalugi. Marami rin ako mga kaibigan na nadawit sa ganyan. Diba? Nakakaawa. Tapos, dun nga sa naging reaction commentary video ni Attorney Libayan, lumalabas pa na yung document na binigay, it's not about investment, but a contract of loan. Hindi ko alam kung sino yung pinapalabas nilang naglo-loan doon. Yung nag-invest o yung nagpapa-invest. Diba? Tapos ngayon, nakakatakot na. No?
maging endorser ka, your ending mo, makukulong ka. Kasi hindi mo alam na problematic pala yung company. One best example ngayon, nangyari kay Ricardo Cepeda. Ngayon, tina-target nila yung mga companies, no? Or yung mga content creator na malalaki yung numbers. Kung tutuusin, halimbawa, example punta tayo dito, hanapin natin si Makagago. Alam niyo si Makagago, napakataas ng numbers yan before. Okay? Tingnan niyo yung mga numbers niyan. Kada upload niyan. Tingnan mo nga to. Lakayan natin. 37K. 3 weeks ago. Sa 2.83 subscriber. Ito lang yung nakuha niyang views. 3 weeks ago. 2 months. 2 months. 9 days. Kung siya nga guys, no? Kung siya nga yung, ito nga kay Sebastian na to. 93K views lang siya for 2 days. Hindi po ganyan ang ni Makagago. Ang mga numbers ni Makagago matataas. Maabot ng milyon. Diba? Naalala niyo yung mga yung merong si Ivana Alawi. Yung commercial. Alawi Casino. Commercial. Sardinas. Alam ko merong si Ivana Saan ko ba nakita yan? Yeah, may commercial siya. Na casino yata o bingo. Anyway, so, nakakaawa na hindi ko alam kung hindi naman sa kahit naman kay Idol, siguro hindi ko rin naman gugustuhin na maging biktima siya dyan. Lalo na kung wala siyang alam na yung company na yon. Usually naman kasi, I don't know how you guys do this, pero halimbawa, may lumapit sa inyong produkto, sabihin sa inyo, endorse mo naman to. Syempre, sa mga kalibre ni, halimbawa, Ricardo Cepeda, no? Ni Idol, posibleng libre yan. May bayad yan. Babayaran niya sila. Yung tanong, hindi natin alam kung magkano binabayad sa mga yan. At least ngayon alam na natin na dahil nag-endorse ka ng isang produkto na meron palang mga legal legal issues, damay ka patuloy. 'Di ba? Sample na lang si Manny Pacquiao. Alam ba ni Manny Pacquiao na ganyan tumatakbo yung mga sistema na yan? Pwede mo bang sabihin na inosente si Manny Pacquiao? We don't know. Diba? Sino ba tayo para husgahan tong mga to? Kaya natin yung mga korte ang maghusga sa kanila. Kasi kung meron nga talagang involvement dito si Manny Pacquiao, like say for example, exclude na natin si Idol, yan beauty product Pero isa nga sa beauty product ang ginagamit para makapang-scam. 'Di ba? Gaya ng ginawa nila Sebastian. Nang inganyo sila ng mga tao mag-invest for a casino junket. 'Di ba? Itong bang mga taong to naive, inosente o ignorante? Doon pa sa mga hindi pa naiengganyo, I remember si isang content creator. Hanapin ko nga siya habang nandito tayo. Kuya. Ayun, si Kuya Renan.
Share natin. Ito si Kuya Renan, dahil nga sumasabog na yung content niya. Nag-upload siya ng ganito. Ayan na. Okay, uulitin ko naman kasi medyo naubusan na ako ng pasensya. Pag magme-message kayo sa aming mga creator, di ba pupunta kayo rito, makikita niyo yung profile namin, yung DP namin, tapos yung cover photo namin. Malinaw na malinaw pong nakasulat yan dyan, ayan na. Hindi po ako magpo-promote ng mga pinapapromote nyo. This past week, nakakuha ako ng sobrang taas na engagement at biglang dumami rin yung mga follower ko. At kasabay ng pagdami ng engagement at follower, dumadami rin yung mga nagme-message sa akin. At nagsibalikan na naman yung mga nagpapapromote ng mga app nila. Kahit naman malinaw na nakalagay sa bio ko na hindi ako magpo-promote ng mga app nyo. Ayoko nga. Baka sabihin nyo naman nagmamalinis ako. Hipokrito ako. Alam ko naman malaki perahan dyan. Kaya nga yung ibang mga paborito nating content creator hindi nakakatanggi na mag-promote ng ganon. Bakit? Kasi malaki perahan dyan. Isang post mo lang, malaki-laking pera yun. Hiwalay pa yun dun sa mga komisyon ang gagamit ng link mo. Kaso ayoko nga. Diba? Ayoko nga. Imagine mo, yung sa pag-ayaw niya, no, ni Kuya Renan, yung pa yung nakasalba sa kanya. Otherwise, kung pinatulan niya yun, isa na siya sa nadawit dito sa scam na ginawa ng kambal na ito. So, I don't know kung saan pupunta to. Anyway, Kuya Renan, grabe. Buti umayaw ka, buti hindi mo gawain, buti hindi mo bisyo, buti hindi ka nasisilaw sa pera. No? Kahit ako guys, nakaka-receive ako. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Sa emails ko, sa messenger ko, may mga nag-ano sa akin na i-post ko lang yung content nila sa page ko and then I get an X amount of money. Guys, yung ino-offer nila sa akin, mas malaki pa sa pwede kong kitain sa isang buwan. But definitely, I'm not really into that. No? Yung mag-endorse. Iba-iba naman yung gusto nila ipa-endorse sa akin. So, imagine niyo yung pagsalba ng prinsipyo natin sa kapahamakan sa atin na hindi natin dapat ginudiyos ang pera, na hindi tayo madaling nasisilaw pagdating sa pera. Na okay na lang tayong kumain ng tuyo at saka sinangag na maitlog sa umaga kaysa kumukain tayo sa mga fine dining ng breakfast menu nila. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Itong pinag-uusapan lang natin ay isang diskurso. Wala po tayo ditong inaakasahan. Okay? Nakakaawa yung kanilang mga naging biktima na investors. Ngayon, mga endorsers. Nakakaawa, syempre, yung mga tao na nagtiwala sa kanila. At nakakaawa lalo yung pagiging ignorante, no, ng mga content creators, influencers, at kung sino-sino pa. Dahil nagpagamit kayo sa pera, nasilaw kayo sa pera, nagpagamit kayo sa mga tao. Ang pinakamalaking tanong na may iwan natin dito, ano kaya mangyayari kay Senator Manny Pacquiao?